maliban dito sa usapin ng politika, ay itong tinatawag na taripang ipinatutupad ng Estados Unidos sa mga kaalyado at mga karibalo na bansa ng Estados Unidos o ng Amerika. No, ha? Habang marami yung bansa ang patuloy na bumabangon mula sa matinding epekto ng mga kalamidad, tulad doon naman ng digmaan at ganoon na rin ng pandemya, abay isang bagong uri naman ang labanan ang lumilitaw ngayon mga kaabante. Hindi po sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng taripa at mga patakaran sa kalakalan. Oo. At sa pagkakataong ito, ang pinakamahihirap na bansa sa mundo katulad doon ng Pilipinas, ang nasa tinatawag alanganing sitwasyon o panganib na sitwasyon. Nagpagahayag po ng pagkabahala ang mga lider ng mundo tungkol sa tinatawag nilang pag-armas ng ekonomiya o pag-armas ng Amerika sa ekonomiya. Quote and unquote, sa pamamagitan ng pagpapataw ng mabibigat na taripa, hindi lang sa mga kalaban nito, kundi pati na sa kaalyadong bansa. Para sa mga bansa sa Asia, lalo na sa mga unti-unti pa lang na nakababawi sa epekto na maaaring maging lubang mapanira naman mga kaabante. O partikular ron tinamaan ang Pilipinas kung saan ipinataw ang 17% na buwis sa mga export patungong US. Isang hakbang na itinuturing ng marami bilang isang anyo ng pagtataksil mula naman sa isang kaalyado. Direkta itong tatama sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga magsasaka, manggagawa, mangingisda at maging mga profesional, lalo sa mga call center at ang mga itong mga nanganganib mga kaabante, Ngunit ano nga ba ang kalugan ng trade war para naman sa karaniwang mga mamamayan? Ano nga yun? Yung tanong, nakakain ba to? Para sa mga Pilipino, ramdam agad ang epekto. Asahan ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, pagkalugi ng mga maliliit na negosyo at pagkawala ng mga trabaho, kaya dapat maghanda. Ang agrikultura na dati nang humaharap sa mga suliranin tulad ng matinding panahon na climate change, kulang na infrastruktura at limitadong akses sa merkado, ay posible maapektuhan ng dagdag na 17% na taripa na ipinatutupad o ipatutupad ng Estados Unidos. Ang industriya ng electronics na isa sa pangunahing ambag sa GDP ng bansa at nagbibigay ng libo-libong trabaho ngayon ay naharap din po naman sa matinding banta. Kaya nga nagbabala rin itong si Chinese Ambassador Wang Xilian at sinabing hindi lang kita ng gobyerno o malalaking kumpanya ang masasaktan, kundi pati na ang karaniwang tao mula naman sa mga call center agents hanggang sa mga nagtitinda ng lokal na produkto, malawak ang inaasahan nitong epekto. Panahon na para magtulungan ng mga bansa upang makabangon ayon naman kay Wang. Habang nagtataas ng mga hadlang sa kalakalan ng US, tila inuuna naman ng China ang pakikipagtulungan. Kamakailan, bumisita naman si Chinese President Xi Jinping sa Vietnam, Cambodia at Malaysia upang isulong ang proyektong pang-infrastruktura at pagkilala sa pakikipagkalakalan. Sa gitna ng mga mabilis sa paggalaho ng mga bansa sa rehiyon, maraming Pilipino nagtatanong, nasaan ang Pilipinas sa lahat po ng ito? Ilang business group ang nagpahayag ng matinding pag-alala. Nanawagan din sila sa Administrasyong Marcos na agarang kumilos at maglatago ng matalinong hakbang upang protektahan ang mga mamamayan mula naman sa magiging negatibong epekto ng US trade war o masamang epekto. Ang kanilang panawagan ay malinaw, magpatupad ng mga patakarang panangga sa kalakalan, makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng diplomasya at ilagay ang Pilipinas sa posisyon na isang matatag at estratehikong bansa sa gitna ng pabago-bagong pandaigdigang ekonomiya sapagkat sa ganitong klaseng digmaan walang mananalo. Yan ang tinatawag po naman na epekto ng taripang ipinatupad ni Uncle Sam. Walang atrasan! Good morning!